exam namin, third year ako, grade 9 pre. Sobrang tahimik ng room, men. Umiinom ako ng coffee sa styro. Men, yung delinquent mind ko, binaba ko yung cup pre, ginanun ko. Pagkatapos kong inumin, nilapag ko sa sahig. Yung tanga-tangang utak ko pre, tinapakan, pumutok. Parang nag-create siya ng boom sound, talagang gumanon siya sa room, umalingaw-ngaw, ang tahimik. Sabi nung ano ko, TL ko tuloy, nung teacher ko, "Sino yan? Bigay mo yung papel mo sa akin." Tumayo ako, binigay ko yung papel, "Lumabas ka." Lumabas ako pre. Those were the days pare. Yun lang. Nagre-reminisce ka sa mga bad behavior mo. Back when I was an asshole. What's up? Come on. Welcome. Midnight Crisis. Another crisis. Sign XYNDSIGN. Badges. Still adjusting, okay? Badges in the house, bro. Badges in the house. Brother, another gabi na naman. Actually, explore ko ni Family Secrets. Kagigising lang natin dalawa. So Yes, like, it's sir. funny. Midnight Crisis pero kagigising lang. Pero, I think si Badges, ano ba? Ano kasi ikaw, like, overnight yung shift mo. Pero pag off mo, normal na yung tulog mo, right? Yeah, for sure. Paano mo nakakayanin? Like this one. Yeah, so gabi ngayon dyan, dito umaga or magtatanghali na. So I guess nagpalit kami. Hindi, ganun pa rin naman before. Paano mo nagagawa yun? Kasi ako dati nung overnight, yung schedule ko even sa weekend overnight din. Like, hindi ko kayang pag weekend magiging normal yung hours ko kasi masisira. Kumbaga like parang, kunyari, pasok ko sa gabi, tapos uwi ko Sleep skid, yes. uwi ko is umaga, tapos off ko na, hindi ko kaya magdire-diretso nun kasi parang mapapagod ako. So naisip ko, parang sayang din yung araw. Alam mo yun? So like parang yung routine ko sa buong taon last year is ano lang talaga overnight. So paano mo nagagawa na mag-adjust pag off na normal hours? Tapos babalik ka sa overnight kapag pasok. Sa totoo lang sanay yan eh. Ang mahirap kasi dun, sa graveyard, yung ano eh, kunyari galing ka ng leave. Let's say nawala ka or kung ano mang nangyari sa'yo na more than 2 days kang umalis. Doon ka tatamaan ng changes. Like parang biglang mag-a-adjust yung katawan mo. Pero kung 2 araw lang, medyo nakakabalik pa naman sa routine. Ang problema kasi, like kunyari 5 days kang nawala sa office. Pagbalik ng office, like maninibago eh. Talagang aantukin ka sa mga certain hours. Like kunyari, pasok mo let's say 9 to 5, 9 p.m. to 5 a.m. Diba? So, mga alauna, ganun, or mid, mga 12, ganun, 12 to 1, aantukin ganyan. Kasi parang ano eh, parang yung katawan mo is, paano ba? Nabago siya for 5 days. Let's say ganun, diba? Tapos biglang balik sa ano, so talagang dun mag-a-adjust. Like parang yung katawan mo, maghahanap ng tulog. To the point na parang nag-headbang ka na habang nag-call. Mahirap pa. Sa totoo lang. Pre, sa totoo lang. Pagdating sa pag-take ng call, sobrang hirap ng antok ka. Kasi sometimes, sa kalutangan mo, hindi mo na alam yung sinasabi mo sa customer mo eh. Maggulat ka na nag-end yung call. Yeah, nangyari na yan sa akin. Na parang, wala ka ng idea dun sa nangyari sa call. Diba? Parang hinayaan mo na lang siya matapos. Which is hindi siya maganda. Trust me bro, hindi siya maganda talaga. Kasi once na nangyari yun, parang, paano ba i-explain to? Kapag kasi, hindi mo alam yung ginagawa mo sa call, or kahit sa work eh, nawala ka sa focus, yung performance mo bagsak, sa totoo lang. Like, yung urge na makauwi ka na agad. Di ba? Makahiga ka na agad. Yun na lang iniisip ng utak mo eh kapag pagod na pagod ka. Like parang, antok, puyat, di ba? Kahit kape pre. Like minsan, sobrang pagod ng katawan mo, yung kape, parang nagiging tubig eh. Kasi like parang hindi na umi-effect yung caffeine.
Sobrang nakakaano siya, nakaka nakakahilo, Yeah. nakakalutang talaga. Bumalik ka ba I sa think yun yung coffee? ano Kasi like dati hmm, na-addict, I mean ako din naman. Pero na-addict ka sa coffee, I yeah. remember. Nakwento mo rin sa podcast yun, right? So like, sa tingin mo bumabalik ka Hmm. ngayon sa addiction na yun na parang kape yung tubig mo? Dahil yung work mo ulit is... Hindi Hindi. naman. Pero ano siya, parang ano na siya sa'kin, kailangan may coffee ako kahit isang beses sa isang araw, yun lang, yun lang. Mm. Hindi siya kahit anong oras 'yan. Parang off yung mood mo kapag wala kang kape. Mhm. Trentahe na kasi ako guys, eh. Andun We're na ako, eh. malapit na. We're Andun pushing 30 na. andun na, oo. Andun na ako sa part na parang may mga nararamdaman ka na, 'di ba? May mga certain moods ka na dapat may certain kang gagawin para ma-reset yung mood mo. So, parang gano'n. Mhm. Like earlier pare, parang hyper kasi umalis kami, nagpa-medical, sinamahan namin si mami. So, okey yung ano, pero parang something's wrong. Oo. Parang yung katawan mo naghahanap ng caffeine. Hindi siya addiction, eh. Wala pa naman ako dun sa part na Naghahanap yung nag-ano, katawan ng alam caffeine mo pero yun? hindi siya addiction. Don't worry, hindi ako Hindi, addict. hindi. Ibig sabihin, parang paano ba sasabihin 'to? Like kunyari, may certain kang ritual or Naging habit kunyari na siya. sino ba 'to? Yeah, parang gano'n, eh. Hindi siya addiction, pero dahil lagi mo siya ginagawa consistently, 'di ba? Hinahanap ng katawan mo yung consistency. Hinahanap na siya ng katawan mo as a routine, parang gano'n, part na siya ng routine mo. Okay, so hindi more so So sa ayun, caffeine. loading na kami. Mami, bakit tago siya? Ang cute. Ang cute. Nilalamok siya, kukunin niya yung ano. Mm. Pasensya na guys. Yun na. Tu. Ang cute. Hindi, okay Anyway, lang na dumaan siya. Like this past episodes din naman, like okay lang hindi yun. siya naka-bra bro. Okay. So, Okay. oo. For ano rin pala. For Hindi privacy siya concerns. naka-toot. May sensor. Parang lang, yeah. secret sa ano, secret. Yeah. Iyan mo na lang yun pre. Parang bigla mo i-skip yung part na yun. Para kunyari ano, nag-glitch lang. Pero yun. Sobrang effective ng ano dito pre ha. Merong katol. Alam mo yung katol pre, di ba? Yeah. Yung mosquito coil. Yata ang tawag doon. Ano pre, sobrang effective niya. Dati yung mga katol na nabibili namin, hindi siya gumagana, eh. Like, Parang pampaamoy lang siya. Oo. So, ngayon lang ako nakakita ng katol na effective pre. Kasi mismo mga lamok dito, hindi yata sanay sa katol, hindi sila immune. Nagpapagsakan sila pre. Oo, nakikita ko sila, like, nahihilo-hilo sila. Nasa baba na lang sila ng ano. So yun, nagkakatol kami. Kasi dito, ano siya eh, parang since province nga, napapalibutan kami ng puno. Mga ganun. So, sa gilid, may nursery dyan. Tapos sa ano din. Basta may ganun. Nursery is yung, alam mo yun, parang mga plants, ganun. Yung mga patubo pa lang. Or tumubo na. Di ba? Ready for transfer or anything. Parang ganun. Nursery. Ganun. So, ikaw naman, pre. Like, anong ano mo? Like, routine mo? Ito magandang ano eh. Dahil naranasan mo na, di ba? Na magkaroon ng routine kahit paano dyan. Paano mo sinisimulan yung work mo? Ano ba? Pagbangon mo. Kasi, kilala kita pre. Hindi pwede ang ano sa iyo eh. May time na hindi ka pwedeng magising lang ng 1 oras bago yung shift mo. Okay. Dati, di ba? Like parang kapag 1 oras, tas shift mo na. Aha. Di ba? Ito yung ano ko, nasa Pinas pa. Kulang eh, parang lutang ka eh. Like parang, ano ka, grumpy, parang gano'n siya. Grumpy ka for like 4 hours ng first, ano mo. Kasi di ba, magkasama tayo dati sa Concentric. So, nakita ko yun. Like Yeah. kahit na Well, gabi, di ba? kasi overnight din tayo nun, di ba? Sobrang pagod. Yeah, Okay. so... Sobrang grumpy, like... Hindi, kasi... Ewan ko, No. Hinihintay ka matapos. Hindi, kasi like, Go. nag-umigising ako bago mag-work. Hindi ako yung iba na matutulog agad pag uwi. Tapos, alam mo yun, kumbaga, hihintay nila yung pagpasok ng work. Ako kasi like, sinasakto ko na ang tulog ko, pagising ko, mag-work na ako. Parang ganun. So like, parang, kumbaga, kagigising ko lang din nun. So pagising ko, hilamos lang. Kasi naliligo ako before matulog eh. So hindi ko na need maligo pagising.
So, hilamos lang, Oh, kain, Japanese style. yeah, tapos pasok. So, like parang kaya usually yung time na yun, way back before nung naging magkatrabaho tayo before, like kaya grumpy pa ako, so like How about kagigising ko lang. yeah. How about coffee? Like, ando pa ba yung love mo sa coffee? Actually ngayon wala Like na, before na parang, wala na. Hindi na ako oh, nagko-coffee kasi before, 'di ba nagko-coffee tayo before. yeah, Tapos nag-coffee tayo. on top of that before kasi yung ex ko that time, nagtitimpla ng kape for me. So like parang lagi ako may kape araw-araw din. So like parang yung naging part ng hindi caffeine. Maybe nagigets ko na yung sinasabi ko. Kumbaga nagigets ko yung routine, yung habol ng katawan, hindi yung caffeine. Or Yeah. maybe both. Ano na lang siya, nag-merge Hindi, into hindi pa naman ako na-addict na parang kape. Alam mo yung Yeah. nag-shiver kapag wala kang tinitignan. Hindi naman ako naputol. Parang ano lang siya eh. Like, kapag every morning, kung nakasanayan mo kumain ng scrambled egg every morning or hard-boiled egg sa breakfast mo, kahit araw-araw mo siyang kainin, dahil hindi naman siya sobra, gets mo? Dahil hindi ka naman sobrang mag-take ng hindi ka ma-addict, pero part siya ng routine mo. Yeah. Di ba? Parang ganun siya. Or Yeah. kung iba, yung sa religious persons, di ba? Like madalas, nagdadasal pag umaga, pagtulog, di ba? So, merong certain parts sa routine nila na hindi nila kayang tanggalin o hindi nila natatanggal kasi automatic, nagkiklik yung katawan nila na okay, ito na yung time. Especially kapag may certain hours ka na ginagawa. Di ba? Kunyari, 5 a.m. I know someone, pare, na nag-boost talaga yung sa faith na nakita ko siya. Ano bang nakalimutan ko na. Pero converted lang siya na Muslim, babae. Okay. Pre, mayroon siyang dalang prayer mat. At merong concentrics to, pre, Oh, wow. Sa concentrics to. Yes. Sa concentrics. Alam mo yung may, kung natatanda mo sa concentrics, pre, training room. Yeah. Training room. Sa gilid nun, di ba merong parang pintana? Papakita ko na lang, pre. Saan nandito pa. Makikita ng mga guests yan. Imagine niyo lang, guys. Oh, shit. Pero Yeah. pero ang cute nun, like parang nagdala siya ng sarili ng prayer mat. Yeah. As in, pare. Like, tapos every 5 kasi, like, nagdadasal. Oh, bro. Nag-scroll sa sarili. Oh, man, ang bata mo pa dyan. Ang bata mo pa dyan, bro. Holy moly. Ang payat pala natin before. Yun din na-realize ko nung nakita ko yung picture mo. Like, As in. Looking back sa like old photos ko, like, oh my gosh, I look so malnourished. Okay. Hindi ko na siya mabalikan. Pasensya. Yeah. I mean, all goods. Pero like, yeah, kumbaga, ang point mo is, kahit nasan siya, hindi niya sisirain yung, let's say, pwedeng religious kasi, ritual, basically. Yeah. Yeah. That's pretty cool. Pero yung commitment gets mo? Commitment. It takes like 21 days daw, di ba? To build a habit, ang sabi nila. At yun yung part na sobrang hirap na hirap ako. Kasi lagi akong day 1. Yeah, nahirapan ka sa day 1 pa lang. Guilty, pare. Like, parang laging day 1 siya eh. Day 1. Like, parang, kasi ewan ko. Yun yung, kaya sobrang hanga ako din sa mga taong nakakagawa talaga ng habit, di ba? Like, for example, kaya nilang gumawa ng ganito for long period of time, di ba? Or period of like years, di ba? Decades na gagawa nila isang bagay. Kunyari, daily pagbabasa ng say ng book, ng kahit anong book, ng Bible or anything, like parang, or let's say kaya nilang pumasok ng 2 hours every day, di ba? Parang 2 hours earlier than shift nila. Alam mo yun? Like, or yung mga taong hindi na late, hindi uma-absent, di ba? Like parang alam ko na yung mga ganun, parang basic lang kung titignan mo, kung gagawin mo siya ng isang beses. Gets mo? Para masasabi mo basic siya, magawa mo siya ng 1, 2 araw, 3 araw, sige, pwede pa. Pero yung gagawin mo siya for a long ass period of time, parang hirap It takes commitment di ba? Para
para magawa mo siya. Kasi ang daming pwede mangyari. Tatamarin ka or ganito, ganyan, ganyan, ganito, ganyan. Mapipigil sa'yo para magawa mo yung isang bagay na yun. Pero yung mga taong consistently nagagawa nila yun, parang saludo ko sa kanila kasi siguro dahil may wala rin akong discipline sa sarili ko kaya hirap na hirap din ako. Pero like, sobrang hirap. Ay, ikaw ba? Meron ka ba something na proud ka na ginawa mo for a long period of time hanggang ngayon? Ginagawa mo pa siya. I remember dati nung pandemic, parang sabi ko, gumawa ka ng journal, di ba? And nagawa mo siya for maybe a year or 2. Pero ang hirap pa rin nun, di ba? Yeah. Pero like nagawa mo ba yun? Nag-stop ka eventually. Pero like, meron ka bang ginagawa like kahit before na hindi ko alam? Tapos Hindi ko alam. Na hindi mo na share before. 'Di ba? Tapos hanggang ngayon consistently ginagawa mo pa rin siya. Paano ba? Kasi before, I mean, I admit ko na sobrang batugan kasi talaga ako before. As in talagang, ako yung one of those like typical na like buong araw lang nakahiga. May mga ganun days, weeks pa nga eh. Na like nakahiga lang ako. Gumagamit ka, wait lang pare. Gumagamit ka pa ba ng Accutane? Accutane, right? Yeah, hanggang ngayon, yeah. Kumikinis yung face mo, bro. As in. Effective din. Yes, sir. Nag-pay off. Grabe. Balikan niyo po yung mga 2016 na picture ni Sign dun sa Sanlo. Actually, pwede mga balikan yung podcast, actually. Podcast mismo. Yung podcast na lang. You can go back sa episode 1. Sobrang... Yung first episode. No, yeah. I guess, yung buho ko nun was really bad. Tapos, ang itim ko. Ang hirap explain ng itim, pero basta yung, ano siya, like, parang naki-cleansing pa kasi yung mukha ko that time. So, like, parang nasunog di ba? Parang gano'n, yeah, yung itsura. Ang ganda na mo, pre. Napaliko ka bigla ng topic, Thank you, pre. Iba yung hangin ng jersey, pre, Medyo nakakalinis ng mukha, So, totoo lang. Tingnan mo, Ang init sa Pinas, kaya ang dami kong Uminit na ulit. Yeah. Wait. Segue lang, sorry. May nakita ko kaninang video, totoo ba, sa Commonwealth, like, sobrang daming taong naglalakad na. Totoo ba yun? Dahil sa gas prices right now? Holy shit. May papakita ako sa'yo. Okay. Na hindi makikita ng podcast listeners, by the way. Gusto ko lang sa'yo. Ba't hindi makikita ng podcast? Kasi syempre, sa Spotify, malileft out yung Spotify people. Oh, yes. Pero sige, okay lang na pakita mo, but we can continue talking. So, yun yung parang medyo I don't know kung kamusta ang buhay ngayon sa Pinas kung ganyan ang sitwasyon. Cheesers. Parang this is may kapatid na babae. Nag-work siya, right? Yes. Yung kapatid mo? Nag-work siya. As a teacher, I think? Bro, tingnan mo Okay. Tingnan natin. Okay, so right now, like, nakasabit siya sa jeep. Babae. Hindi siya nakasabit. Nakaupo, sorry. Sa first, doon sa jeep. So, sobrang walang masakyan. Ganun naka-desperate. And bali-balita, currently, na pinag-uusapan, is baka mag-open ng work from home ulit. Dahil kasi, totoo ba? Like, again, hindi ako medyo... Gusto ko maging pre. Like, kunyari, security guard, just work from home. Pre. Naka-CCTV lang siya, tapos CCTV. Tapos pa-check ng bag, ma'am, tapos papakita mo lang sa... papakita mo lang sa CCTV yung bag. Okay, go. Paano kaya yung gano'n, no? Kasi... Yeah, may mga work na hindi for saludo ako sa mga sa security talaga, pre. 'Di ba? Lalo na yung talagang sila, like diligently ginagawa nila yung work nila with integrity, 'di ba? Hindi yung parang sisitahin ka lang kasi trip nila. Nakakainis yun 'Di ba? Kapag sa company, hindi ka trip ng security guard, pahihirapan ka niyan, pre. Feeling ko from experience yun. Ano nangyari sa'yo? Yung hindi naman kailangan kapkapan ka. Kinapkapan or alam mo yun, parang hindi naman sila nagigpit dun sa dalawa or pangalawang tao na sinundan mo. Pero pagdating sa'yo, ipapalabas lahat ng gamit sa pocket mo. Na-trauma ako dati nung high school ako. Kasi syempre high school minsan may mabait na guard na pag sa mall,
Parang papayagan Oo. ka lang. May iba naman na, ilang taon ka na? Anong grade mo na? Parang gano'n. So, like, parang yun yung, tama ka. Like, minsan, alam mo yun, like, Bibigyan ka ng hard minsan, time eh, di ba? minsan kinukutob sila, tapos parang kahit naka-civilian ka, titingnan nila yung bag mo, may uniform ka dito, no? Like, oh, shit. Yung parang gano'n. So, Oy, minsan di oy, ba, like, fuck, paano nila alam na may katingero. uniform ako? Katingero, may uniform sa bag. Well, kasi hindi ka papapasukin pag Oo, pag kapag naka-uniform naka-uniform ka, yes. Yeah, yun ang good days, man. Good old days. Kasi may, Yes. may thrill eh. May thrill yung araw mo. Like, shit, Now may thrill. papasok ba ako sa mall ngayon? Makakapasok ba ako? Pag hindi, ikot ka sa kabilang entrance. Yun yung idea namin. Parang, okay, hindi tayo Oo. pumasok dito, doon tayo sa kabilang Kapag entrance. wag dun sa guard na yun. Or Oh, yes. palipasin mo mag-break yung guard, di ba? Mm. Tapos papasok ka. You know what? Ito pre. Or dire-diretso lang, di ako Idol. titingin sa guard. Sobrang luwag na ngayon, like hindi na talaga pinagbabawalan yung mga estudyante. Hindi na ba? Parang yung Nagbago higpit na ba sa ang kanila. panahon Hindi, ngayon? what I mean is, yung higpit before Yeah? versus sa higpit ngayon, hindi siya like parang paano ba sasabihin? May Oops. difference eh. Aha. Parang mas maluwag na ngayon. Kunyari, 'di ba? Ito, sa school, hindi na nire-require masyadong uniform, especially nung pandemic, 'di ba? Yeah, kasi, May mga schools na parang okay na. Merong Nabutan ko yun. nabutan natin. Ay, nabutan mo na, hindi na Yung nire-require. bago ako mag-graduate, Yung- yeah, like, nung pag-graduate na ako, okay. dun na sila nag-record ulit. Pero nabutan ko yun ng Or civilian lang, yung tsaka haba jeans. ng buhok, pre. Yes, yung haba ng buhok. Yep. Ngayon hindi na siya pre, 'di ba? Mhm. Ngayon yung mga let's say part ng alphabet, 'di ba? Ano sila, like parang mas maluwag na. Parang ganun. Hindi Gago na ka. rin yung Ngayon baston, lang yung nag-click sa anything, akin, yung mga part ganun. ng alphabet. Hindi, natawa ako. Hindi, let's say, as in, mas maluwag na. Like, mas pwede Yeah. na sila magpahaba ng buhok, Pwede mag-wear ng magpakulay. makeup. Pero, yeah, magpakulay. You know what? Sa totoo lang, yung paghihigpit ng guard before, kahit na nung mga panahon na yun, tayo nahihirapan. Pag iniisip ko siya, ang sayang experience eh. Na mapaghigpitan? Kasi, parang siya eh, parang challenge siya before sa'yo. Yeah, may mini Na, thrill. Yeah, sa araw mo. yeah, may ganun na parang pag looking back or thinking about it, 'di ba? Parang shit, napasaya na ito yung nairita ako ng moment na to, pero ang saya sa experience. May ganun eh. Men, May kwento, sa totoo right? lang. Maging honest. No, yeah. Sinabi ko Kahit- may kwento ka. Like, parang tangin na tong guard na to. Oo, Gabi pinapasok. yun mo, So, napapag-usapan natin. We Yeah, yeah. appreciate it. 'Di ba? Kasi I don't know, yung pagbabaston dati, pre, naranasan ko kasi yung kapatid ko, shoutout kay JB, siya yung fashionista sa amin eh. Like baston, pare, baston siya. Tapos black socks and everything. Hinihiram ko yung pants niya, pre, para magmukha akong medyo kasi baston yung kanya eh. Oo. So hiramin ko yung niya. As in, men. Umuwi ako, pre. Tas yung baston ko, pre. Talagang tinanggal yung pagkakatahi talaga, men. Tapos meron sa amin, merong mga estudyante dati sa high school ko, na kapag nagbaston sila, tatahiin nila, tapos basta merong pang yun sa loob, parang yun yung part kung saan mo parang kinostomize yung pants mo. Yung pants, yeah. So kapag ginupit mo siya, babalik siya sa dating hindi siya yung talagang ginupit, trinim, hindi siya. Ang ginawa lang is parang in-adjust lang. Yeah, in-adjust lang. Oh, parang ganun. Tapos so kapag ginupit mo yung tahi dun sa baston mo, pwede pa siyang bumalik sa dating anyo. Ganun kasi yung ginagawa ni JB. Hindi niya ginugupit totally yung baston tapos tatahiin. Yung iba, kapag nagpabaston sa tailor, sa sa talagang tahian. Yeah. So ang ginagawa, ginugupit. Meron mga sa high school namin na kapag nagkatastasan at nagkahulihan na trust me, pre, yung mga hulihan part na yan, ang saya eh. Kasi parang feeling mo rebellious ka ng konti eh. Hindi totoo, pre. Sabi ko sa'yo, hindi ko gina-justify na maging rebelde ang mga tao, 'di ba? Or pero yung ginagawa mo na against sa current, yun yung parang
ano eh, or against dun sa rules. Sometimes, it gives you parang thrill, excitement dun sa mga panahon na yun. Pre, ang dami namin, pre. Or yung I think mga yung nagpapahaba ng buhok or yeah. hindi naka 2x3 na gupok, na gupit. So, ano nangyayari, pre? Nakapila kami. Hindi kami pagtetesin yan. Oh, Kasi nga kailangan, yes. kailangan yung itsura mo estudyante Yes. di Dapat ba? black shoes, mga ganun, Oo. yeah. Kapag medyo, ano bang tawag sa ano? Anong tawag sa mga estudyante na pasaway? May Delinquent? tawag sa kanila. Delinquent. Yung mga delinquent, pre, nakaupo, nakahilera, pre. Kasi, iba't ibang year, iba't ibang section, pre. Yung sinasabi ko sa'yo na nagpaano sa tailor, pre, nakabuka yung pants nila. yung ano nila, imagine pre, yung pants, di ba? Naka-open siya. Doon sa pinaggupitan sa gilid. Nagagi. Kasi, kasi naglalakad sila, mukha silang mga nakapalda, pre. Jeez. Ay, kita lang yung mga short nila yung ano. Kasi nga, yung pagkaka-adjust ng ano, pre. yung Yeah. pagkaka-adjust ng ano, pre. Pabuka. Talagang slit yung ano nila. Parang ganun. Sabi ko namin. Yo. Tapos yung mga gupit, pre. Yung mga gupit. Damn. Di ba? Ito yung gupit, di ba? Uukaan ka yun sa gilid, di ba? Pag uka sa'yo, syempre kailangan mo magpagupit, pre. Di ba? Like parang, men. O kaya yung pag-akit mo ng bakod. Naranasan mo ba yun? Yeah, yun nga, yung hindi kami pinapasok ng guard, so umakyat kami. Pag-akit ng bakod sa school, nasa loob ka na. Lalabas ka ng school. Yun yung weird sa amin, Akit ka kami ng yung bakod. pumapasok eh. Kami pumapasok sa school eh. Kasi like parang, ewan ko kung anong ginagawa, like parusa yata sa amin dati. Pag late ka nung first class, kunyari, I think hanggang 6:30 lang yata or 5:30 yung open ng gate. Pag sarado na, kumbaga uubusin na nila yung oras mo for an hour. Late ka na. Yeah. Like kesa sa, ipapunishment, hindi ka makakapasok sa first class mo. Oo. Minsan like parang, lagi akong late actually. So papasok ako, dun sa tapunan ng basura. Dun yung kasi may open na gate dun. So basta parang Tapos makikisabay ka dun. pero doon kami lumulusot. Pero Naabangan dadaan mo kami sa siya na basurahan. maglabas ng basura. Hindi. Meron, Tama, diba? kasi may big gate, tapos doon sa wall na yun, sa mahabang wall na yun, may maliit na pintuan na doon yung kuhanan ng basura. Doon yung kuhanan ng basurahan pag yung sa garbage people. So like parang, minsan nakabukas yun, or minsan pag hindi, akyat talaga kami doon. Pero ang landing namin, basurahan. Pero at least, nandun kami sa loob ng school. Nandun kami sa loob ng Pero yung experience, pre, di ba? Yeah. Let's talk about the experience. Kamusta? Like, anong naramdaman mo, di ba? Parang same lang sa'yo. Like, same lang sa'yo. Parang yung thrill, right? Like parang may ginagawa kang something na mali or hindi pasok sa rules. So exciting siya kasi kumbaga na-feel mo nasa labas ka, parang iba ka. Diba? Rebellious. Actually, ipupush ko. Sabi mo kasi kanina, wag maging hindi mo ina-advocate maging rebelde. Pero parang feeling ko sa teenage years, yun yung perfect time na like i-push mo yung rules. Hindi i-push na in a bad way, but i-test mo lang kung ano yung limits mo. Kasi pag tumanda ka na, mas mahirap na siya gawin kasi may real consequences na. You know what I mean? So yeah, for sure, yeah. Ewan ko, maybe mas hot take sa akin, pero like yun yung perfect time na to like break some rules a bit. Maging delinquent, yes. Yeah, hindi naman super delinquent na nasisira yung studies mo. Of course, like kasama din sa sa hindi ko sinasabi. Pero ang point ko lang, yun lang. Parang, yung mga ganun lang stuff, like parang, may experience mo lang mag-cutting once. Isang beses lang. Kahit one time lang, may experience mo lang kung ano yung feeling na parang, labas ka sa normal routine mo. Yeah. Right? Kasi usually, yung routine mo na papasok sa school, uuwi, ganun. Changing currents. Try mo lang kahit one time lang, try mo lang ibaguhin na, what if, hanap ka ng araw na parang feeling mo ko lang mangyayari, okay? hindi ka magka-cut sa test mo or sa quiz day. Like, hanap pa lang na discussion day lang siya. Yun na parang escapable enough. Alam mo yun? Parang ganun. Ewan ko. Hindi, magkating ka sa test, pare. Sa exam, sa finals. Yeah. Yun doon ka magkating, pre. Para ano. Yun ang totoong rebelde. Ano? As a father, pre, darating na si Jay sa ganyan kasi anong grade na siya. Yeah. Kapag dumating yung point na high school, tapos nag-cutting siya. Di ba? Dahil pagod siya or anything. Feeling ko naman di gagawin niya ni Jai. I hope hindi rin niya gawin. Kasi bigla pag nagkakating siya, may pinupuntahan siya na hindi namin alam, which is dun nakakaba. Pero kung sasabihin niya, tinatamad ako pumasok, parang malasain lang.
'di ba? Sabihin na namin may hika Mas siya gano'n, 'di ba? yan yung excuse ko nung bata, nakakahiya pre, pinuntahan niyo pa ako sa 'Di school ba? nun. Ay, pinuntahan niyo pa ako sa Pero bahay niyon. Ayoko oo, talaga pumasok ta's pre, sorry. kunyaring may sakit-sakit ka pa, ta's Mm. mare-realize ko after 5 years, 6 years, sasabihin mo sa'kin, "Pre sa totoo lang wala akong sakit, tinatamad lang talaga ako pumasok." Sana all pre, men mahiya ka naman, 2 kilometers away yung bahay ko, nilalakad ko yun, Yes, I tapos know, ikaw I know, I know. Lalakad lang ako. 50 50 Ano ko lang. steps palabas dun sa school pre. I know, yeah. It's just, one of those things. One of those things. Hindi, pero yeah, Anong feeling na kapitbahay mm. mo lang yung school that time, pare? Actually, nakakaingit kayo kasi Hmm, like, nag-a-adventure kayo pa uwi. Yun yung lagi kong nasa utak dati nung okey, bata ako. Na kumbaga parang, ang liit-liit lang nung neighborhood ko sa utak ko. Kasi hanggang oo, dito lang ako. Ito lang bahay ko, tapos ito lang school ko, ito lang bahay ko. oo, Like, ito lang, at least kayo kapag uuwi. Like, wow, may makapupunta, may makikita oo, kayong yeah. tindahan, may mga dadaanan kayong mga bahay ng kaibigan, ganun. So, kaya, parang grass is greener, di ba? Like, parang, man, sana mas malayo Mm. school ko. Ay hindi, Para at kasi least nung mga makapag, panahon na yun pre, hindi gano'n kaluwag, eh, yung ano sa'yo, yung para nung mahigpit panahon na nga, yun mahigpit nga. oo May, mahigpit, eh, 'di may ba? episode kami ni Aldous about that na sheltered kami dalawa. Na kumbaga parang, malapit lang school pero kailangan pang Mm, may service pa ako, like parang bro lalakad lang ako, like literal lalakad lang ako para pumasok sa school, ba't mm, kailangan ko ng service or ba't kailangan ko ng, yeah, kasi may kasambahay kami that time, gigisingin yung kasambahay para lang itawid ako, tatawid lang pero kailangan pa rin merong mag-ano sa akin, may tatawid sa kabila, like parang oo. nakakahiya yun, di ba? Tsaka nakaka-baby, kaya late na rin ako sumakay ng Pero jeep. nung grade 6 ka pre, kapag bine-baby ka ibig sabihin rich kid ka pre. Wag Eh kang yun nga yung ano, parang ayoko, sa high yun school yung lang nakakahiya. naging issue ang pagbe-baby, eh. 'Pag bine-baby ka pa ng high school ka ta's hindi ka pa tuloy, 'di ba? Yes, Yun yung part na may ano ka na. medyo ano ka na. Kasi ewan ko, may twist, eh, may twist sa utak mo na biglang magki-click kapag elementary to high school. Biglang 'pag high school mo adult ka na. May gano'n na ini-implant That's weird. sa estudyante before, eh, 'di ba? Like Yeah, parang kapag high school ka na kailangan ganito ka na, kasi high school ka na, gano'n sila before, yeah. which is nakatulong siya, knowing Pero ako like na lagi yun akong, I guess slow learner ako. In a way, hindi pala ako faster. Sa ibang bagay, like mabilis ako. Pero like, sa mga ganyang stuff. Kasi right now, segue lang a bit. Nag-ano na ako ngayon mag-drive. Alright? So, malapit yes. ako mag-test. Mag-driving road test. Ah, Okay? Like, it took a while. It took a while, pero like, mhm, kailan ako siya kunin? Kasi nga na-delay nga ako dyan. So, I'm having trouble adjusting sa sa car. Kumbaga, I'm picking up yung parang vibe ng car. Kasi like, ang pinapractice ko yung parallel parking. So parang okey. yung first time ko siyang ginawa the other week, like perfect. 3 times ginawa ko pa ulit. Perfect. Kasi like sa New Jersey kasi Oo. required na pag magpa-parallel park ka, parang 1 or 2 feet lang sa curb. Parang ganun, basta may ganun, so dapat malapit talaga, dapat perfect talaga. Nakuha ko siya 3 times. Parang okay, fuck, I feel good. The next day, hindi ko siya nakuha once. Why? Ah, yun nga. So parang doon ako napipi kasi like, hindi ako consistent. Kumbaga parang it Okey. takes a while kasi may days nagki-click agad, gets ko. Hmm. Pero pag ginawa ko ulit siya the next day, hindi na nagki-click. Alam mo yun? So ang point ko, ang nakuha ko dun Yeah, is parang okay. may gano'n. Yung parang, "Uy, so ang galing So ko naman ganito, ganito, ah." hindi ako fast learner, maybe ano lang ako, like kailangan consistency para maging consistent yung results. Parang ganoon. Kasi feeling ko ano ako, like unpredictable. May araw na like, nakuha ko siya one time. May araw na hindi. So kailangan ulit-ulitin ko lang siya hanggang makuha ko siya consistently. I guess ganoon akong person. Ano ba sinasabi natin? May point ako. Academically pre, pagdating sa ano, Ayun, wait lang, ano wait ka, lang. eh, like Wait, yeah, so may point ako. So, yung sinabi mo sa high school, right? yeah, It you took me a switch, while yeah. bago mag-adjust sa high school switch. Ah, Parang ganun. Same sa senior high. Actually, actually kaya ko nasabi na nakatulong yung K-12, K-12. Kasi feeling ko, yes, yun yung, feeling ko kung switch. from grade 10, tapos kung yung Hmm. old style pa rin na college agad ako, tangin na pre, seryoso, I promise you, sobrang immature ako. Hindi ako nabibiro, as in, hindi ako ready sa Grabe ka naman sa college. immature. Hindi, seryoso, promise. Immature and like yung, immature in the sense na like hindi ko grasp yung mga like, paano ba? Oo, Basically, mindset ko that time, grade 10, like parang alam ko na kung nag-college ako after grade 10, magdadrop ako. mm. Promise, magdadrop ako. Yeah, and mag-a-adjust ako bago ako pumasok ulit sa college. Promise. Okey. So, super nakatulong yung 10 and 11, yung 11 and 12 kasi medyo merong delay and dun Oo, slowly
na-adjust yung utak ko na, okay, kailangan ko na mag-mature. By the time na college, mature in a sense na like, hindi mature na like, you know, mature lang para yung i-shift na yung mindset ko na, okay, mas seryoso ni school, ganun-ganun. Kasi dun din ako nagseryoso ng 11 and 12 eh. So, ayun, yun lang akin. So, kumbaga ganun, like, kailangan ko ng parang buwelo bago ako makapag-adjust. Mm. Okay. Parang ganun. Kasi even, yung again, even sa high school, like, it took like 2 years bago ako, high school na ako. Hindi na pala ako elementary. Mm. Kasi yung kilos ko pang kiddie pa rin eh. Kido, Yun lang, parang kido. gusto ko lang i-share. Ewan, sobrang ano nung, paano ba to? May mga ginagawa tayo, especially nung high school. Ako kasi, before, huling panahon na nabully ako, I still remember. Mm. First year, nabully ako. 4 na lalaki, gusto kong awayin, pre. Mga mas maliliit sa akin, pero 4 sila. Tsaka hindi pa akong palaban nung panahon na yun. Like, parang fresh from grade 6, going to ano. Hindi Yeah, iba ako, pa yung mindset, right? Like, yeah, parang ano ka pa eh. Yeah. hindi ako hindi ako parang, pero nung eto yung ano sa akin, yung paligid, yung environment, nakatulong para maging ganito ako sa totoo lang. Mm. Like parang, paano ko ba sasabihin to? Nagkaroon ka lang ng mga tropa, parang nagkaroon ka ng lakas ng loob na impluwensyahan ka, ganito ganyan. Na parang nung ano ko, napapaaway ako, pre. Pero mas buo na yung loob ko, pre. Like parang alam mo yun, kasi na-adapt mo siya, na-adapt eh. Men, sabi ko sa'yo, nung anong year ba yun? Basta napaaway ako sa school dati, men. Sabi ko, talagang iba na yung kinikilusan ko. Pero yun kasi yung panahon na rebelde talaga eh. Like, hard times talaga sa family and everything. Parang gusto mo na lang maglabas ng sama ng loob. So, maghahanap ka ng kaaway or kapag may nang trip sa'yo. So, or naging ganito, ganun kang klaseng ganyan. delinquent pala na ikaw yung one of those, yung siga Yeah, na, totoo, pre. Like, parang nagkaroon ako ng time na hinabol ako mula, galing ako sa inyo yata. Nasabi ko ba yun? Parang galing ako sa inyo nung pauwi na ako, napagtripan ako. Bigla akong sinapak sa likod, pre. Tapos, yeah, I think I ang vaguely dami remember nang that, yeah. humahabol sa akin. Yeah, parang pagsapak sa akin sa likod, parang sabi ko, uy, loko tong mga to sakto, may humaharurot na tricycle. Marunong na kasi ko yung yung parang bigla kang magba-bump dun sa tricycle, tas aandar yung tricycle. Alam na nung tricycle yun na delikado ka. Parang kailangan mo ng tulong. Yeah. So, tumalon ako dun sa tricycle, pre. Pag-uwi ko, pre, isang tsinelas na lang yung dala ko. Damn. Naiwanan ko na dun. Oo. Pagtripan ako dun sa malapit sa Coronado, yung main. Oh, yeah. Ay, main ba yun? Annex, sorry. Dun sa Annex. Kasi Annex malapit sa Romarinda. Yun, Romarinda. Dun sa part na yun, yung kaanuhan na para sa paliko, bago umano. Between Coronado and Tapos, ewan ko, parang habulin na ako ng away after ng 2, 3, 4, grade 11 and grade 12. Parang, though, alam mo yun, nagkaroon na ako ng environment na hindi siya maganda. Di ba? Hindi siya maganda. Pero, parang nakatulong siya sa akin in a way para hindi maging weak. Gets mo? Okay. I get that, yeah. Kasi Parang parang ganun, kailangan parang, yeah, dun sa environment mo, kumbaga. it toughens me up, parang ganun. It toughens me Yeah. up, ganun. So, I don't know. Sobrang classic ng high school before. Pero yung paghigpit dati, or yung paghigpit ng mga panahon nag-aaral pa tayo, it is something na nakatulong para hindi ka magreklamo sa task and everything. Kasi sabi ko sa'yo, yung mayroong syunga-syunga sa office na nakapagpatanggal ng 6 or 4 na guard. You know why? May What? syunga-syunga na hindi na tayo magbibigay ng generation, pero mas bata yun sa akin for sure. Okay. Sabi ko sa'yo, pre, kung ako yung nun, may gagawin at may gagawin ako dun eh. Kasi, pre, ang ginawa niya, nagdala siya ng phone, pinasok sa production. Okay. At huwag mo sasabihin yung company ko, baka matanggal kami. Pero, okay. Wala tayong babanggitin. Walang company, but Kasi, pre,
Nagdala siya ng phone, pinasok sa office. Sa production, kung nasaan yung computer, kung saan nagtatrabaho. At alam mo ang ginawa? Mas pa yung TikTok. Nagpicture. Sabi ko na nga ba. Nagpicture Okay. at minayde. Ah! Si Guy, nanti-trigger. Hindi ko alam. Nanti-trigger siya ng bagay talaga na parang siguro hindi Or maybe hindi parang siya tingin niya aware? I siguro don't na know. aware siya men, ng ano nga siya na parang sinadya niya. Tas Hmm. ang sabi niya daw, ang sabi ng mga kopong-kopong na kasi marami tayong kakilala sa loob, eh. So ito ang sabi na nanggaling, kasi merong fraud sa'min or sila yung security parang gano'n, Okay. pinapunta siya dun. Alam mo ang sabi niya, "Hindi ko kasalanan ng security guard." Kasi Oh, nakapagpasok, wow. which is totoo naman, kasalanan naman talaga ng security guard. Pero pre, yung mawalan ka ng pake dun sa mawawalan ng trabaho, mawawalan ng pagkain, though malaking lesson yun sa mga nawalan ng work na para gawin nila ng maayos yung next na trabaho nila, next na agency nila. Pero men, hindi ka puwedeng mag-work sa corporate kung gano'n ka. Yep. Like parang yung sisirain mo yung isang bagay ta's mandadamay ka dahil lang feeling mo gangster ka. You look Mhm. stupid pre. Yeah. Kung napapakinggan mo 'to, sasabihin ko sa'yo, you look stupid men. Mm. Hindi yan bagay na, "Ay, nagawa ko 'to, nagawa mo 'yan." Nagawa mo 'to, nagawa mo 'yan. Siguro itong ano ko, yung gano'ng mindset pang high school yun, eh. Mhm. Hindi yun puwede sa corporate pre, puwede mong gawin yan. Like kunyari, eto, example, exam namin, math ata or something, 3rd year ako, grade 9 pre. Sobrang tahimik ng room men, sobrang tahimik ng room. Ay hindi Hmm. ko alam kung nasabi ko sa'yo, umiinom ako ng coffee sa styro na cup, kulay puti. Putik na yan, pumitik ay, tama ba? Oo, parang ay hindi siya styro, eh, parang basta paper cup or something siya. Men, yung delinquent mind ko, binaba ko yung cup pre, ginunong ko. Pagkatapos kong inumin, nilapag ko sa sahig. Yung tanga-tangang utak ko pre, tinapakan niya. Alam mo anong nangyari pre? Pumutok, parang nag-create siya ng boom sound, pang! Talagang gumanon siya sa room, umalingaw-ngaw, eh, ang tahimik. Sabi nung ano ko, TL ko tuloy, nung teacher ko, "Sino yan?" May gano'ng ano kasi yun, eh, may certain movement yung TL ko na TL tuloy, yung teacher ko na parang, na "Sino yan?" Parang gano'n siya, parang makikilala mo siya based sa Nag-stop na siya. talagang Yeah, parang alam mo, oo, parang gano'n. "Sino yan? Bigay mo yung papel mo sa'kin." Tumayo ako, binigay ko yung papel, "Lumabas ka." Lumabas ako pre. ano, Giga Chad? Yes. Ako yun. Sige. Hindi na ako Oo pre, magte-test. 'di ba? Like parang ang sinasabi ko is puwede kang, gigil na gigil mga kaklase ko no'n. Eh, 'di ba may pagmamayabang akong maglakad, kumilos, ganyan, ganyan. Lalo akong nabansagan ng mayabang, "Yabang mo talaga," ganyan, ganyan. Sabi ko, those were the days pare. Yun lang. Nagre-reminisce ka sa mga bad behavior mo. Back when I was an asshole. Yung Okay, well, pagka-douchebag talaga, yeah. I mean, Well, ano, yeah. Ano kay hormones, like teenager. I'm sure ano yun. It makes sense na ganun. But at least ngayon hindi ka na ganun sa work. Na habang nasa production floor ka, bigla kang mag-iingay o bigla kang hindi magdadala ng naman. picture. Ikaw na ngayon yung nagrarant sa ibang tao about it na sinisira yung rules or something. Ano, Um, like siguro ang ano, like difference ng school versus sa work. mm, Sa totoo lang dun ka magma-mature. I know some people na parang dahil hindi pa sila nagwo-work, hindi pa sila like parang hindi pa nila tinitake yung challenge para mag-work. uh-huh. Hindi pa sila gano'n ka-matured. Hate to say it pre, Yes, I get what you're saying. pero May mga, totoo. Men, yes, yes. they need You to can go to tell. work pare para mag-mature Yeah. talaga. Like parang You, makaka-adapt ka, mahihirapan ka, alam mo yung kailangan mong pumasok kasi nakapirma ka.
merong ano, eh, merong accountability, eh. Sa bawat pagpasok mo pupunta ka ng office, 'di ba? Parang at saka ang dami mong lesson na makukuha sa office sa totoo lang. Like Well, may hindi iba't sa ibang office, tao kumbaga makakahalubilo mo, eh. yeah, sa work in general kasi like parang you can tell Sa yung work in general, yeah. yeah, 'di ba nag-try ako mag-work sa summer job yung nung college that Yeah, time. Tapos parang ang weird lang na after kasi like before like parang school lang tayo, 'di ba? Parang grade 1 to oo. 5 to 6 tapos pahinga onte tapos 7, 8, 9, Hmm, 10 tapos 11 and 12 tapos college hmm. like ano ka lang school ka lang lagi. So yun yung normal kong buhay or generally ganun yung mga Routine, tao. yes. Yeah, Oo. so may mga one of those times na like parang napagtripan ako yun nga, yung kaya tayo naging magkatrabaho at one point Mm, kasi nung summer, isip ko, kuha ako ng summer job. Wala oo. ako ng for a few months bago mag next semesters ng college. So after na Hmm, parang nag-shift yung perspective ko kasi you can tell na like may mga taong hindi naman sheltered pero basically nandun sa same routine na like school. And nung yeah. lumabas ako para mag-work a bit and then bumalik sa school, like parang gets ko yung perspective ng ibang tao, ng ibang mga estudyante na ayaw nang bumalik sa school kasi parang biglang Mm, may nakausap na silang 50, 6 years old. Na kumbaga yung age is halo-halo na, 'di ba? So iba-iba na yung experiences. oo. So pagbalik nila sa school like parang ang immature ng mga kasama ko. May mga ganung perspective, may parang onting hangin sa utak mo na like na-experience ko natikman ko na yung real world. Parang ganun. So I get what you're saying na Parang like yeah. parang yeah, may iba yung vibes kapag nasa same routine ka lang versus kapag yun nga yung may work ka na and stuff. Yeah, I get what you're saying. Parang parang ano, eh, parang may basta, eh, may makukuha kang maturity sa ano mo, may makukuha kang Life maturity experience, sa right? Kasi lalabas ka na yeah, out there life eh. Like wala ka na experiences, sa like system mm, protection. oo. Um, Sa'min like, sobrang ano siya sa'kin nakatulong yung pagwo-work, sa totoo lang. Kasi ano, eh, may purpose ka, eh. At saka ito, 'wag kang magwo-work ng hindi mo alam yung gagawin mo, sa totoo lang. Kasi uh-huh. tulad nung ginawa nung isang guy na yun, 'di ba, hindi puwedeng pasok ka lang ng pasok. Kailangan meron kang goal, eh. Mag-ipon para sa PS5, mag-ipon para sa anak mo, or kahit anong trip mo pre. Pero kailangan mo ng certain goal para i-push mo yung araw-araw mong gagawin. Yeah. Trust me I pre. guess even sa life, right? Sobrang Hindi lang siya yeah, work. Kumbaga sa like, why oo, do you wake up yun nga, yung tanong natin sa mga yeah. guests. Para saan ka Kanino ka bumabangon? babangon? Yeah, yung parang yun yung exact like Yun, dapat eh, at least like may through line kapag gigising ka. yeah, Parang bakit ako gising ngayon? kailangan Ano may yung goal gagawin ka, ko? may shits ka, yeah. Yeah. It doesn't have to be like parang big or like ano lang yung reason why Hmm, ka gumising ngayon, why ka tatayo sa bed, right? hmm. Like even like as small At as saka kakain ako. That's it. Ibig sabihin nun men sustenance sa sarili. That's enough reason oo, to like alam mo like kaya okay nga, na yun. Basta dapat may mm, reason lang. Any reason at may all. reason lang. Except yung bad reasons of course, but yeah. Ano yun, may sasabihin ka, Ito, sorry. ito 'to, pre, ito pa, kailangan mo ma-distinguish ang 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 difference ng blocker versus sa excuses, sa totoo lang. Okay, can you Kunyari explain? blocker, 'yan yung mga bagay na inconvenience sa'yo para hindi ka pumasok. Like kunyari, nasiraan ka ng kotse, may emergency, may mga bagay na gano'n. Wala nang gas, wala Pero nang commute. versus sa excuse na parang tinatamad ka lang, tapos ano, kailangan ito, kailangan mong malaman kung ano yung excuse mo at kailangan mo malaman mo kung paano papatayin yung excuse mo. Natutunan ko siya lately pre, like sa totoo lang, men, yung idea na sige pumasok ka lang, alam mo naman yung gagawin mo, eh, Mm. wag mo lang pansinin yung mga katrabaho mo. Parang gano'n, nagkaroon ako ng gano'ng mindset na kailangan mo 'yan para sa ganito, para sa ganito, para sa ganyan. Kasi sa totoo lang pre, nakakatamad maging empleyado, I'll be honest. Lalo na kapag sobrang daming toxins sa work, Mhm. especially mag-ha-handle ka ng customer. Tas tsaka pumili ka ng kasama mo pre, yun lang. Pumili ka ng kasama mo, kung kaya mong mag-isa mas better. Sa totoo lang, less gastos, less pressure na, "Tara inom tayo," ganyan. Parang Mhm. I don't know, mas gusto ko na lang pumasok, umuwi. Nandun na ako, eh. Buti nga ang aga ko natutunan 'to, eh, na gusto ko na lang pumasok, umuwi. Kasi like ilang taon pa lang ako, 26 ako, 'di ba? Tas ito na yung nararamdaman ko. Hindi na ako yung para, "Tara ganito tayo, tara ganyan tayo." Sometimes, 'di ba, guilty naman ako
kapag niyaya ako talagang sumasama ako. Kasi parang pero kunyari araw-araw hindi ko na kaya yun pre. Yeah. Yung tara Before inom nakwento mo tayo, araw-araw ka, eh. As in, yes every men, day, every after shift. everyday pre sa Eastwood. Kasi meron Mhm. malapit na after shift 2 bots, tara inom. Talagang inom pre. Tapos nagkaroon ako ng UTI pre. Dahil doon. Dahil dun, kape. Pre, eto, yung kape dun sa Concentrix before, sinasabi ko na yung name, no? Dun sa Eastwood Kasi before. before naman, eh, before lang No, naman. before. Wala ka na doon, eh. Dun sa company ko na yun, pre. Kape. So, tumaas yung acid ko, pre. As in. Like parang, Yeah. hindi na ako nagtutubig, tulog, pahinga, kulang-kulang, ganito, ganyan. Mm. Sobrang tulad ng binanggit natin kanina, di ba? Sobrang importante ng tulog talaga. As in, kailangan makuha ng kahit 4 hours before yung shift mo. 4 hours before 4 yung shift mo. hours? Before yung shift mo, Like kunyari, Oh, kala ko yung buong kompletong sleep, eh. Like, hindi yung kumpletong sleep, pero like okay. kunyari, hindi mo kayang makakuha ng kumpletong sleep. 4 hours before yung shift mo. Kunyari, pasok mo 12. Kailangan gising mo niyan, mga 10 na. Tapos before mag-10, kailangan 4 hours yung tulog mo. Yan, yung utak ko gumagana dyan. Pero kunyari, 4 hours, tapos nasunog ko siya. Kunyari, natulog ako. Tapos nagising ako ng 4. Pasok mo, 12. Tapos di ka nakatulog. Eh, di na-drain mo yung 4 hours na tinulog mo. Yeah, that's what Diba? I'm saying nga na ano, like, Yeah. kaya yung tulog ko is sakto lang, pagising ko, papasok na ako agad. Ayoko yung gitnang oras na yun na like parang hinihintay mo mag-work. Kasi Yes. naboboard yung utak ko, napapagod. Like parang nawawalan ako ng gana. Oh, By yun. the time napapasok na ako, like, Nadidrain. drain na ako. Yeah. So, ganun yung routine ko Pagod lagi. ka na. Pagising ko, pasok agad. Gising, hilamos, pasok agad. Kaya, ang Ako consequence naman, on, groggy ako. Pero at least, pag nag-work na, may energy na ako sa Oo. gitna. Parang May ganun. energy ka, yes. Yeah. Ako naman hindi. 1 hour. Ngayon, yung sinasabi nilang tatanda ka talaga sa work. Kasi dati parang ayaw na ayaw pumasok, madalas late, mga ganito ganyan. Yung parang parang ngayon, kapag 1 hour before yung shift, late na sa akin yan, pre. Kasi may mga gusto ko pang gawin bago pumasok eh. Parang yung utak mo ready mo, magkakape ka pa, mga ganito ganyan. Dati kasi pre, nung nandun pa ako, yung first company, di ba, kung sa Enrix nga, sobrang tamad na tamad. At saka ito pre, kailangan talaga kilala mo yung mga katrabaho mo pre. Kasi sila din yung dahilan kung bakit gusto pumasok eh. Mahirap man tanggapin kung hindi ka work from home. Di ba? Sila yung dahilan kung bakit papasok ka minsan. Kapag pangit sila, tatamarin ka makita sila araw-araw talaga. That's true. Hindi totoo pre. Like, ayaw mong pumasok, ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan. Parang sobrang, I hate to say it, pwede kang maging mag-isa. Pero sa akin kasi, okay, anong tawag dito? Di ba may inverter? Ano yung isa? Converter? Hindi mo nakuha Anong yung joke, inverter? pare. Inverter? Ano? Hindi, speed? may tawag doon, yung dalawang klase ng tao. Isang, yung outgoing at saka Introvert and extrovert? yes, introvert and extrovert. Ba't Extrovert sinabi kasi. mo kanina inverter? Yun na kasi tawag namin. Inverter tsaka converter. Hindi kapag yung kasi kapag tatanong, ano ka ba? Extrovert ko, syempre, get, yung parang play words lang. So, sasabihin ko siya, ano ka ba? Inverter ka ba? Inverter, yeah. So, yun nga, parang extrovert kasi ako. So, hindi ako pwedeng, like, hindi sa akin okay na hindi ko kausap yung mga tao. Lalo na yung mga nasa paligid ko. Oh. Though, konti lang ang nasa circle ko, which is, kilala mo naman kung sino yun, di ba pre? Ikaw yun tsaka yun sa tatlo lang. Ang lagi nasa circle ko. Pero yung mga outside circle ko, may pake ko dyan. Pero hindi too much pake para masira nila kung sino ako. Yun pre. Dati sabi ko parang okay yung marami kang kaibigan ganito. Hindi yun okay pre. The more na mas marami kang kaibigan, the more na mas marami kang problema. Interesting. Trust me, totoo yun. Kasi may pake ka sa kanila eh. Hindi naman sa ayoko ng ganito ganyan. Pero pre, you need to know your friend. Di ba? Kung kaibigan mo ba siya dahil
lesson 'to na talagang hanggang ngayon binibitbit ko na hindi lahat ng tao may paki sa'yo at hindi lahat ng tao tingin sa'yo kaibigan, kahit na tingin mo sa kanila kaibigan. Maybe acquaintance, colleague, 'di ba? Maybe mabait sila sa'yo, mabait ka sa kanila, pero it doesn't mean na kapag nasaksak ka diyan or it doesn't mean na kapag gutom ka is tutulungan ka nila Mm. or kakamustahin ka. Sobrang sobrang fucked up ng mundo ngayon na kailangan kailangan mo salain talaga kung sino may paki sa'yo at wala. As in pre, sabi ko sa'yo, like I get it, yeah. parang hindi ka rin ma-hurt, eh, 'di ba? Kasi dati parang gigil ako na magkaroon ng maraming kaibigan. Pero nasabi ko parang kailangan ko ba talaga ng maraming kaibigan? Or kailangan ko lang ng maraming kakilala, 'di Mm. ba? Puwedeng mong sabihin na, "Oh, close mo 'to, ganyan, may paki ka dito," ganyan. Which is ang dami kong gano'n. Pero yung opinyon nila nagma-matter sa akin. Konti lang talaga. Like Mhm. as in kapag sinabi ng nasa circle ko na, "Okey, medyo off ka na, nasa ano ka na, nasa gutter ka na pre, kailangan mo ng pumasok ulit sa lane." 'Di ba, sa road. Dun lang parang wake up call ko yun na, oo nga 'no, okey. Wala, hindi na maganda yung ginagawa ko. So, Mhm. parang gano'n. Like sa office pre, sobrang daming makikilala diyan. Pero kailangan alam mo yung stand mo, kailangan maging firm ka na hindi ganito ako, eh, hindi ganyan ako. Kasi kung pasway-sway ka diyan, yung parang mabilis kang maimpluwensyahan, hindi ka nila igagalang pre, sa totoo lang. Kaya kailangan may respeto ka sa sarili mo, ta's kailangan And you yun know yourself. I feel like yun yung gusto yeah, ko sabihin, and man. Para hindi ka kilala mo yung sarili mo, may mm. respeto ka sa sarili mo. Kasi kapag binastos ka nila, hindi ka maapektuhan. Titignan mo lang Mhm. sila as parang, alam mo yun, matututo ka, eh. Yun, eh. Kaya kapag may mga ka-workmate ka na hindi mo gusto, maybe hate mo, 'di ba? Mas madali na look for something na hindi ka maapektuhan. Which is Mhm. i humanap ka ng paraan para mag-grow dun sa situation na yun, 'di ba? Like tulad nga ng sinabi ko, kung gusto mong mag-ipon, bumili ng ganito, yun lang pre. Like pumapasok ka diyan para magtrabaho, kumita ng pera, 'di ba? Yeah. Lalabas ka diyan, matutulog ka sa higaan mo, na hindi mo katabi dapat yung katrabaho mo pre, isipin mo, wag gano'n, Well, iba puwede. yun. If you Hindi really inuuwi ang want to. trabaho pre, lalo na yung katrabaho pre. Puwedeng iuwi ang katrabaho, hindi ang trabaho. Yun yung important Yun distinction, yung pre. problema. Yun ang kailangan natin distinguish, okay? Wag ang trabaho Oo, iuwi, puwede katrabaho, maybe. oh. Dapat yung trabaho lang yung tinatrabaho mo, hindi yung katrabaho mo yung tinatrabaho mo, Magkaiba yun pre. Ang Yeah. hirap nun pre, ang kalat nun. Pero yun nga, Well, kidding yeah. aside, parang looking back kasi ano na, sa May mag-7 years na ako sa BPO as alam mo yun, nag-work As talaga a like career, yeah. yeah, sa career. And then marami na rin akong company na ano, parang, ah, as time goes on, kasi magkakaiba naman talaga ang journey. Eto, magkakaiba ang journey ng tao, pero hindi ibig sabihin nun, na hihintayin mo na lang na para kang si Juan Tamad Mhm. dun sa journey mo. Hindi, kailangan mag-exert ka rin ng effort diyan. Pero huwag ka rin masyadong kapag alam mo namang ginagawa mo yung effort mo, ta's hindi mo nakukuha yung mga bagay-bagay, huwag ka masyadong mag-dwell diyan. Baka hindi para sa'yo yung company, yung work, 'di ba? Baka kailangan mong humanap ng ibang career. Pero as time goes on, pre, magma-mature ka. Sa lahat ng bagay pre, kapag ang tagal mo ng ginagawa, magma-mature ka. Naalala ko dati pre, 'di ba? Ito yung classic na kuwento namin ni Sai. Uminom kami ng caramel dun sa Tried gilid, and true, malapit yeah, dun sa yeah, school yeah. niya. And feeling namin kapag mag-i-18 na kami, hawak na namin ang mundo namin. And look at us Meron pare, akong apartment. Yun look yung at that, tingin ko dati. 'di ba? Like look at us, 'di ba? Look at Hindi pa us. rin kami Who would have thought? milyonaryo, Not me. 'di ba? Yes. Pero hindi, kidding aside pre, hindi pa rin kami milyonaryo tulad ng inaasahan namin. Kasi 'di ba, yung expectation ay expectation lang, 'di ba? Pero yung effort mo ang magma-matter kung True.
magiging mayaman ka or hindi. Or kung magsa-succeed ka dun sa bagay na gusto mo Career o path. hindi. For sure. Hindi, sa totoo lang, hindi na ano ngayon ang huwad tamad pre. Kapag huwad tamad ka pa rin sa 2026, it is something na dapat ma-bother ka. Kasi ibig Mhm. sabihin nun, sa dami ng pwede mong gamitin pa as resources para mag-start, hindi ka nag-i-start. Yeah. Anong trip mo sa Yeah, yeah, buhay yeah. mo? 'Di ba? I It get it. is Yeah, ano I eh, get it. something na parang kailangan mo muna i-build yung confidence mo, yung respeto mo sa sarili mo. Kung kailangan mo makinig kay Andrew Tate or kung sino mang makaka-influence hindi, totoo pre. Kung sino man Diyan yung ako disagree. makaka-influence sa'yo. No. Hindi, what I mean is kung sino yung mali yung ginamit kong pangalan. Pero what I mean, kung sino yung makaka-influence sa'yo para mag-start ka. Take mo na yung advantage na makinig muna sa kanila. Tapos, salain mo kung totoo yung sinasabi nila. Yun Okay, yun. there we go. Kasi, Much better. oo. Kasi, pre, kailangan mo ng ano eh, fire starter eh. Parang, quick start, di ba? Parang ganun. Kailangan mo ng bagay na magpo-push sa'yo, di ba? Yung parang ikiki, di ba? Para mag-start yung kotse. Jump start, yeah, basically. Yeah. Jump start na parang ganun eh. Like, parang kailangan mo ng ganun. And then, habang nasa journey ka, doon mo nasalain, okay, i-improve mo na yung sarili mo. Kasi sa totoo lang, pre, ang nabuhay lang, ang pinanganak lang na mayaman, pre, ay yung Yo, mayaman sinerte. na. Totoo lang. Walang, I mean, yeah, pero, I think general population is pretty, normal in terms of like sa financial, yeah. yung ikot ng, yeah, yung, At saka, yeah. ay, go pare. No, yeah, umagri ako sa sinabi na yung mga parang top 1%, ganun, yun yung parang Oo. special cases sa buhay. Hindi siya dapat yung parang tingnan natin as the norm ng Oo. society Saka, or ng civilization. Hindi yun normal. at saka, pre, ito hindi fair ang life. Tulad Ay, nga ng we, iba, hindi ba? yung silver, Kainis, damn, kala ko fair. hindi, hindi, hindi fair ang life, di ba? Mhm. Let's say, sa life, may 50% na binigay sa'yo ang mundo. At merong 50% ka na ibibigay dyan as yung effort mo. Mhm. Gets mo? So, parang, at saka, ano ba ang tingin nila, pre? Yung mga mayayaman nga, di ba, na walang disiplina, pre, nadidepress eh. Hindi nila alam ang gagawin nila sa life nila. Kasi magkakaiba ang journey ng tao. Maybe, successful ka, or maybe ang ganda ng tingin sa'yo sa mga things na kaya mong bilhin. Pero kamusta naman yung stand mo? Kamusta yung respeto mo? Or kung ano mo, standpoint mo sa life. The way mo i-handle yung life mo. Baka mayaman ka nga, pero lagi ka nasa ganto ganyan. 'Di ba? Like parang hindi ka naman good example. 'Di ba? So, yung mga tao na parang sinasabi nila na, ano ba to? Mahirap ako lagi. Mahirap ako ganto ganyan. Mahirap ka kasi mahirap yung mindset mo. Yun eh. Sa totoo lang, pre. Masyado sila nagdudul na, ganito kasi. Parang hindi ko na kaya yung ganito. Lahat ng tao, pre. Sinasabi nilang hindi nila kaya. Pero minsan, kailangan mo ring patayin yung utak mo. Alam mo yun, parang mag-autopilot ka. Di ba? Kung kailangan mo mag-autopilot para pumasok ka sa work, gawin mo. Ang nagmamatter naman dun is when you show up eh. Di ba? Every time you show up, yun lang yung nagmamatter. Di ba? Kasi mali mo, tinatamad ka pumasok. Pero pagpasok mo pala, andun yung blessing, andun yung kailangan, yung hinahanap mo sagot. Na-miss mo kasi hindi ka pumasok. Inuna Yeah. mo yung drama mo. Di ba? So parang, yun yung isang bagay na natutunan ko na parang kahit anong mangyari sa work or sa kahit anong lugar na pupuntahan mo, ang magmamatter dyan is yung excuse at yung discipline. Parang ganun, discipline. Sabi nga nila, di ba? Kung ayaw may pandesal. Kung gusto may bulalo. Hindi, joke. Kung ayaw may daylan. Kung ayaw may daylan. May gutom na Kung ako. gusto maraming Hindi pwedeng paraan, di ba? So, parang ano siya eh, like, hindi mo, tama na yung parang, hindi ko kaya to. Hindi ko ganyan. Yeah, I get it. Habang Pero, tumatanda ako, ano yun? medyo justified siya right now, right?
Na hindi mo Na kayang pumasok. Literal na hindi mo kayang pumasok kahit gugustuhin mo man. Kasi wala nang jeep. at this moment, pre, Like, may nakita ako sa My Day yung isa kong friend na like, yung mm, papunta yata sa work niya is like 800 pesos or something. Kasi wala siyang pang-commute. Walang bus available. pero ang No, tanong I'm saying pre, na, I get what you're saying, pero like, yeah, me, you know, oo. sometimes it Hindi, goes, like, may hindi lang mga siya, ganito talaga. hindi lang Yun siya nga sa yung individual sinasabi ko minsan. sa'yo. Sometimes talaga like outside Oo, the individual din talaga yung cause kung bakit mahirap ang buhay. totoo naman. Which sucks. Yeah. Which Mm. sucks. But gusto ko lang i-acknowledge yun, I guess. Like, yung nangyayari ngayon sa Tulad, Pinas, like, parang, that's oh, fucking bad. parang yun nga yung sinabi ko sa'yo, di ba? May mga bagay kang hindi mo kontrolado. Di ba? Aha. Kasi nangyari siya. Pero pag nangyari siya, anong gagawin mo after that? Di ba? Magdudwell ka Mhm. ba dun sa bagay na hindi mo kontrolado? Papakontrol ka lang ba? Di ba? Dun sa bagay na yun. Or gagawa ka ng paraan para makalis ka sa sitwasyon. Kasi ganito yun eh. Yung Kaya vote. nangyari ngayon, pre. Yung nangyari ngayon, hindi mo yun kontrolado, pre. Kasi hindi nga ako senator eh. Hindi nga ako barangay captain or councilor, pre, di ba? Wala ako sa politics, di ba? Ang kaya ko lang, pre, sabihin na ibaba ang presyo. That's only, yeah, I mean, yeah, discontented tayo Mag-rant sa, lang sa ano eh, sa social media. Hanggang dun lang eh. Pero, and vote. I guess di yun yung ba? important na kailangan ma-realize Oo. ng next generation or generation natin ngayon. Di ba? We need to vote, guys. Kailangan talaga, pre. At saka, ben, eto, yung nangyari na yan sa Pilipinas ngayon, habang, I don't know, sobrang kadiri ng politika ng Pilipinas, sa totoo lang. Kung sino man yung nahahalal, until now, kadiri. Kasi pre, yung war, yung mga gantong bagay, pre, it is something na dapat nasolusyonan na eh. Pero dahil ang pangit na ng tingin sa, wala, pre, isipin mo yung South Korea dati yata. Hindi ko alam kung anong, para mag-donate sana ng pera sa Pilipinas or something. Mm. Pero dahil sa flood control, pinull back yung investment or yung donation. Kasi Yeah, corrupt. I heard about that, yeah. Parang, ano, nakakahiya na leader ka ng isang bansa na ang tingin sa mga hinahalal, kadiri. Mhm. Ba? No, I agree, yeah. Yeah, like parang, I don't know. It's something na we need to ponder. Grabe. Napaka, ano mo yung araw today, yeah. Marami kang thoughts today about sa natin working class. I don't know. Like, siguro, epekto to ng ano eh, ng 89 pesos na gas, pare. 89 Yeah. pesos, pre. Sa isang litro, almost 2 bucks. Nakita Diba? ko may 100 na, lumagpas na sa 100. Oo, pre. Balik pandemic tayo, guys. So, totoo lang. Mas Wala nga worse, lang mas worse. hatching-hatching. Pero, Yeah. anyways. So, question. Ano nang gagawin mo later? Can you share it? Share naman. Mamaya. Kaya, gandang ano. Ganda ng segue natin ngayong episode. Yes, sir. Ako like wala, I'm just chilling. I'm reading Share sobrang it. layo ng Share ano. it. Show it. Hindi, I mean, I'm funny kasi like yung kwento mo is about work and stuff. Ang Yeah. nangyari sa akin ngayon kasi transition from one work to another kasi nag-shift ako ng work. Like umalis ako Yeah. sa old work ko. So hindi na ako overnight. Ganun na ako like back to normal in a sense. Hindi ka na vampira. Hindi na ako vampire, nag-werewolf yeah. pala. So, anong nangyari, ang consequence nun is nahirapan ako mag-adjust sa, hindi naman nahirapan. Pero basically, like parang, before kasi nga, nakwento ko kay Jabez, tinatry ko mag-adjust sa Filipino time for whatever reason, na hindi nag-work out. So, you know, kaya yung routine ko and yung stuff is like, naisip ko like, kailangan yung, ano pa rin, you know, yung, kahit, you know, yung routine ko is, yung time, body clock ko is Pinas pa rin, parang ganun. But, you know, slowly, surely, sa mga events na nangyari, tinry ko na mag-adjust here. So, yun. So, may bagong work ngayon, ang blessing and ang curse is, ang dami kong time. As in, ang dami kong time. As in, ang OA. And, yes, sa totoo lang. Curse talaga yung marami kang time, pre. Curse yung time. Kasi sabi mo Yeah. kanina, di ba, parang yun nga, yung what you do with your time, ganun. Natawa lang ako kasi like, parang yung wala problema ko right kang now. gagawin na. Wait lang. To clarify yun na wala kang ginagawa. Marami kang time na wala kang ginagawa. Okay? Kasi mamaya, di ba?
Mahirap mawalan ka ng time, pre. Ang sabi sa'yo. No, is the thing, like, parang, ito yung blessing in a way na parang, Oo. kasi before last year, like, parang grind lang ako ng Hmm. grind. Kasi grind, Oo. work lang. So, like, parang wala akong time to do things. Like, basically, Things, yes. itong nangyayari sa akin right now, ito yung pinapangarap ko last year. I remember this kasi like last year sinasabi ko, sana pwede bang may isang linggo wala akong pasok. Gusto ko lang magbuhay. Yun yung sinabi ko sa sarili ko that time. I remember that. Kasi like parang gusto ko yun mangyari. And nakukuha ko na siya ngayon and nandito na ako sa kabilang fence, sa kabilang greener pasture. Yeah. Nandito na ako sa kabila. And like parang, sana may mangyari. Kasi like, like parang papalit-palit, right? Parang ganun. So, the point is, ngayon, I'm living ngayon. Nabubuhay, tinatry ko ng like parang, hindi na Work-life balance, yes. Work-life balance. Masyado ng life ngayon naman. Yun yung issue. Yung issue kasi dati work balance lang. Ngayon, life balance naman. I'm sure next week, sa next month, magiging busy Binigyan na ka ulit. na Pero ng like, break, pare, para yes, mag-ponder. feeling ko din. Yun yung issue. Naging problema siya actually. And naging blessing in disguise. Kasi like parang, this whole March, actually, puro Naging pondering productive lang. ka naman yata. Yeah. Productive Naging sa utak. productive naman yung utak mo yun. Napag Ano yung jobs yung napagdaan ako this month. Pero like, life-changing ulit siya kasi last year life-changing din. Pero anyway, ngayon lang, nagtanong kasi si Chavez, gusto lang niya, feeling ko kasi, mamaya mga 5:30, sabi ko yung oras, no? Meron akong pumunta na book club. Medyo kabado ako kasi nag-sign up ako last 2 weeks ago pa. Nag-confirm lang sila kahapon na pasok ako. So ngayon, I'm rushing to read this book. Tapusin ko tong book na to. Ayan, pinapakita ko ito sa camera. And BK now back Bars. to you. yan. Ano siya? Contemporary romance fiction novel. Basically lang sinasabi about romance slop. Yun sinasabi na romance slop. About lang siya sa whether boy and whether girl, nagka-developan sila, parang ganun. Wala kasi, yun nga, yung novel ko is like medyo adjacent sa ganung genre, less spicy kasi right now, may mga pages dito na, oh my gosh. Habang binabasa ko, spicy. Parang ganun. Yung sisol ko medyo, hindi ganun ka-spicy, right? Medyo mas subtle, mas implied. Parang ganun. So anyway, like parang I'm learning and parang, try ko, yun nga, I'm into like this shit. Parang gusto ko lang na may people na, kausap about this shit. So like parang ayun, like, titry ko na kasi before talaga, work lang ako, work away. Alam mo yun? Like, so this year, tinatry ko, mag-branch out, gumalo sa ibang places, parang ganun. Kasi just na-burnout talaga ako sa life ko like last year. As in talagang, during part kasi naghanap lang akong distraction kasi ang dami nga nagbago sa personal life. So ngayon ko lang siya napaprocess yung mga things yung mga things na nagbago last year. So yun, I've been trying, yun lang. Yun yung mangyari sa akin kasi tinanong mo ewan ko kung bakit. Nahiya ako bigla. But yun yung mangyari kanina. Medyo excited ako. But I need to rush this kasi nasa kalahati pa lang ako. Lagpas kalahati na mga 60%, 65%. Pero like mamaya ng 5:30, anong oras na, right? Kailangan kong tapusin na to. I think hindi So, mo hopefully siya maabot matatapos. Kayan. Kasi bubiyahe ka pa and everything. Di ba? Malapit lang actually, Wait, mga ano 10 ba minutes ginagawa away sa lang book naman club? Para yun lang. Hindi ko rin alam. Like, ang alam ko lang, First maybe time mo, di ba? First time nga pa. First time ko, yeah. So, I don't know what's gonna happen. Pero ito kasi yung assigned na book. So, like, I guess, pag-uusapan lang tong book, yung story, I guess, yung yung writing, Ano ba yung author? maybe, Ano yung author? Yun actually, hindi ko talaga, kasi may ibang book club na like, mag-guest appearance yung author. Feeling ko ito like, parang wala lang, may inassign lang book for this month, tapos, magano ka lang, magdi-discuss lang kayo with like-minded Bakit people. nga pala yun yung pinili mong book? Kasi alam mo may book club, gano'n? Kasi ito yung Or available. meron Ito yung available date. Kasi yung ibang date, tapos na ako. Yung isa, sa birthday ko mismo yung date. So, hindi ako makakapunta. Diba? So, ang gusto mo is okay. Hindi yung book. Okay. Hindi yung book ang nakakuha ng attention mo. Yung mismong event. Kaya mo binili mo. Ganun ako right now eh. Like, ang dami akong kinukuha ngayon na stuff na gawin para lang gawin siya. Hindi, kasi gusto kong gawin yung stuff na yun. Gets mo ba? So, kung yung book club, gusto kong mag-interact sa ibang people. So, ano ba ibabasahin natin? Like, willing ako, open ako. Basically, open ako sa ganung experience. Like, hindi ako yung, ayokong book na to kasi hindi ko to genre, hindi ko to ganun. Or kahit sa ibang stuff na gagawin mo sa buhay, like parang, ayoko to gawin. Parang gusto ko lang to gawin, hindi gawin natin. Parang ganun yung ginagawa ko this past few months since, 2026, I guess. Tama. Gusto ko lang ng Makes sense. shake up sa life. Parang, you know what I mean? Parang ganun. So, tama. Kailangan naman talaga yan. Kung wala kasing ganyan, like, parang, tulad nga na sinasabi ko, mahanap ka ng purpose mo. So, yes, totoo lang. yes, yun yung sinabi mo kanina, right? Kasi hindi ako typical 9 to 5 days a week
2 days off. Yun nga, yung work ko right now is like, ang daming space na wala akong time. Pag may work, may work. As in, may work talaga, as in busy. Pero pag wala like this, like wala akong work for the past 2 weeks. And again, blessing curse siya, kasi walang cha-ching. Pero at the same time, you know, wala akong reason, wala na akong may not excuse na, di, busy ako, so I can, you know, work on myself, ganun. Yun, nabasa ko sa Pero astrology feeling ko, ko pre, for this year. kung, Work on myself daw, ito meditate daw and stuff. Parang, oh shit, totoo nga. Ang dami kong time for myself, so, ito na yung time to, like, you know, parang ganun. ito na to dyan. Feeling ko, kung hindi ka kung naging busy ka, before ang first year anniversary natin, or alam mo yun, wala na to. Wala na ang midday crisis sa totoo lang. Kasi nagkaroon Paano naging ka busy? ng time para kulitin ako eh. Na bumalik sa midday crisis, pre. Well, half kulit, half hindi, right? Oo nga, pero parang nagkaroon ka ng time para, okay pre, tara, ano tayo. Alam mo yun, kasi kapag busy tayo pareho pre, minsan, di ba parang okay, Well, matutuloy yun ba yung natin nangyari. Oo, di ba? Yun yung nangyari last year, kaya hindi ka, you know, hindi ka Mm. naging available for most of last year kasi talagang naging busy ka when it comes sa work din and sa life. You know, so I understand. Yes. At that time, to be honest, yung sinabi ko sa'yo nung first year natin, yung episode natin nung first year episode, right? Like parang, hindi ko to magagawa without Aldo's, one. And number Yeah, two, for sure. like I really, as in talaga, you could see sa ibang episodes na like I was really burnt out sa lahat. Kasi sabay-sabay lahat, but I guess ganun lang, gusto ko lang talaga ma-reach yung first year, right? Parang ganun, so. Pero Looking I get back, what you're pre, saying though, I get what you're saying though, but yeah. Looking back yeah. dun sa ano yun, kasi sobrang importante yan, tulad, totoo naman, di ba? Like, anong ginawa mo nung parang burnout ka? Di ba? Like, parang tinuloy mo pa rin eh. Tuloy-tuloy Diba? lang, hindi, walang ano, yun nga No, yung doon ako may proud, ganyan kasi consistent. talagang days, di ba? Hindi, yun nga eh. I think yun yung hindi nare-realize ng mga tao, kaya sila nag-quit. May shit days talaga, guys. Yeah, for sure, for sure. Kailangan mo yung pasukan, tapos, tapusin yung araw. Yeah. I mean, sinabi ko rin kay Jabs before, like, Diba? I remember, nung bago tayo mag-start, na parang, maybe after 1 or 2 months, I'm sure hahanap na tayo ng excuse para hindi to gawin. Like, busy ako sa Yes. work, and daming gagawin. Oo. And, you know, for better or worse, nangyari siya, right? Pero, ako kasi personally, like, talagang kahit ano mangyari, kailangan every Friday may, you know, Meron may at episode, meron. may something na ano. And masarap lang sa feeling na like, nasa repertoire ko na siya. Repertoire? Yeah. Nasa ano ko Wow. na siya, nasa After resume nyo na parang, mag-ponder, nasa repertoire na. repertoire. De, pero yun naman, like parang nasa ano ko siya, sa belt ko na. Alam mo yun, parang, kaya ko naman pala maging consistent on some things, di ba? Kasi, nakikita ko sa sarili ko na hindi on some stuff. Yes. Pero like parang on some stuff, kaya ko naman. So, if kaya ko dito, kaya ko rin why XYZ, not? Yeah. parang ganun. So, yun lang, parang wala lang. Like, And- masarap sa feeling na like hanggang ngayon tuloy-tuloy pa siya. Kasi dapat ngayon tapos na siya yung mini crisis, to be For honest. sure. Yeah. But yun, For mukhang so far, okay So naman. good. Hindi. Okay naman Ano so lang, far. siguro kapag ganun, yung Early on parang pa, pero- feeling ko kasi ganito. May mga times na parang nagmamadali ka sa success. Di ba? Ito, Well, yung na-realize success is ko. like, what do you think of success ba? Yeah. Like, anong financial success ba? Anong pinipicture mong success? Hindi Pag yun sinabi eh. mong Like, success. generally, like parang, nakadepende lang yun sa tao, pre. Di ba? Hindi ko yung masasabi. Kasi baka mamaya narinig yan, di ba? Successful na sila sa life. Or sa ano, di ba? Pero like, it is something na, ang success kasi, or yung journey, yun na, journey to success, di ba? Panis. Pero yung journey ng Right. tao, para makuha nila yung isang bagay na gusto nila is, hindi yan laging, rainbows and butterflies eh. Di ba? Mas Uh-huh. madalas, ikaw yung nandun sa side nung greener pasture. Wala ka dun sa greener pasture. Nandun ka sa Yeah. Like, parang- Grind. Life is a grind, you know. You just Oo, gotta parang grind. ganun eh. You Like, just hindi gotta siya. grind, man. At saka, kung ano man yung gagawin mo, you need to like, train yourself to love it, pare. Like, you need to learn to love the things that you're doing. Kasi it is, Interesting. it is love that pushes you eh. Para gawin yung isang bagay. Yung passion mo, di ba? Yung mga bagay-bagay na, kasi, sa totoo lang, may mga bagay na hindi mo gusto. Pero it doesn't mean na hindi mo siya gusto totally. Tulad nga sinabi natin, may mga cheat days. Kailangan mo lang pasukan yan. May mga cheat days na kailangan mong gawin yan. May mga cheat days sa mga na hindi pumapasok yung, kunyari, nagsusulat ka,
mapabook, kung ano man ng kanta. May mga shit days na hindi yan gagana pre. Pero kailangan mong, alam mo yun, ano yung makakatulong sa'yo para ipagpatuloy siya, 'di For ba? sure. For sure. 'Di ba? Yun lang yun eh, like wag yung mga tao diyan, like kung iisipin niyo 'tong episode na 'to pre, 'di ba? Hindi siya ABYG, 'di ba? Pero at the end of the day, ikaw ba yung magiging G or hindi, 'di ba? Like Sa parang sarili mong life. yeah, 'di ba? Like Yeah. hindi mo dapat sisihin yung mga tao sa paligid mo sa mga nangyayari, 'di ba? Unless talagang sila yung nag-cause ha. To be like Lagi may kunyari may concession. ninakawan ka nila ng Unless may ganyan. hindi like No, but 'di yeah, ba? gets ko naman yung umbrella na sinasabi mo. Yan. Parang, Yeah. take responsibility. Mm. Ganun. I get it. It is you eh, na gumigising araw-araw. It is you na naglalabas ng tayo mo araw-araw, 'di ba? Yeah, I ikaw hope iirin ng sarili araw-araw mong siya. tayo. Yeah. Yeah, Kaya parang na yung gano'n. araw-araw siya. Hindi yan ano, 'di ba? As long as nabubuhay ka, keep grinding, 'di ba? There we So, go. Yeah. again, yeah. Guys, thank you very much sa pakikinig and panonood. Pagpasensyahan niyo na naman at we're overtime. Pare, nakalagpas tayo, Hindi ba pre. tayo overtime? Hindi I ba don't think tayo we are. I overtime? don't think we are. Yeah, we're good. We're good. Okay. Very So, like si fine. Javis. Yeah. Thank you very much, Yeah. guys. Akala ko pre, hindi magiging ano tong episode na to kasi medyo looking forward ako sa ABYG. Sa totoo lang. Kasi Medyo gusto ko na-addict si Javis nagko-comment sa actually. mga ano. Behind the scenes, yeah, na-addict si Javis sa IBU. And ang fun kasi mag-comment sa mga buhay ng ibang tao. But yeah, medyo naging ano si Javis, ano ba? Naging, when it comes sa work life. Sa work, yeah. I guess may mga thoughts ka about that. Yeah. Yeah, I'm thankful na nag-share ka a bit about your stuff. Yes, sir. Nag-reminisce about Happy to school help, and guys. like, growth. Growth, yeah. Career Pero growth. speaking of growth, sana Mm. tulungan nyo kami mag-grow ang Midnight Crisis Yeah, by for subscribing or following Subscribe. sa YouTube and or Spotify, TikTok, Instagram, and Facebook will be alive in the near future. Hindi near, in the Soon. future. Soon. I'm sure maghahanap kami ng parang to like make it alive. But so far, yeah, if gusto mo makita kami mga faces, YouTube, if ayaw Yeah. nyo, at gusto nyo marinig kami mga voices, Spotify. Pero other than that, that's it. Sockmeds namin nasa baba. Sockmed ko. Si Jabez ayaw niya i-link. Hanapin niya daw siya. Madali naman siya hanapin. Stock lang kayo na bit. Pero other than that, thank you so much guys for watching and or listening. And yeah, another Doubles. Midnight Crisis ulit next week. Bye! Parang Just narinig hands. ko yung ano pre. Narinig ko yung ano, yung ano ng midnight Oh, yeah. crisis.